Kumusta mga ma'am, mga sir, magandang hapon. Today ay August 8. Dito tayo ngayon sa Marikina. Kagagaling ko lang ng buds sa main branch ng X-Films na tint. Dahil nagpa-back job tayo dahil nag-claim tayo ng warranty sa window na to, passenger seat, kasi may bubble dito. I-attach ko na yung picture. So ito yung itsura kapag curing period pa, pag bagong kabit yung tint. Ayan, medium yung shade niyan. Tapos ito, medium din to. Pero ito okay to, driver seat na side, okay yung tint. So ayun yung difference kapag cured na. Kasi ito, nag 1 month to kahapon. Ayan. Tapos ito naman ay bagong kabit, as in ngayon lang. So yan yung difference. So 1 week ulit. Actually 4 days lang. 4 days bawal ibaba yung salamin. Pero ako kasi ginagawa ko ay 1 week. Papunta ako ngayon ng office. Pero before ako pumuntang office ay pupunta ako ng LTO Capitolio sa Pasig. Dahil may ipapakorek ako sa license ko. Ayan, tapos may sticker din na ganyan. Ito lang, dito ko lang pinalagay. Dahil yun lang naman yung may bawal ibaba. Kaya iniwan ko ng open tong dalawang pindutan. So yun, habang papunta tayo sa Pasig, sa LTO, and nasa 20% na lang yata yung battery ng GoPro ko. Pag-usapan lang natin yung experience ko sa shop hanggang sa malobat yung GoPro. So yung issue ko na yun, na-raise ko na yun before pa nung bagyong Karina. Then naka-schedule ako for warranty nung nakalimutan kong yung date, pero yung week mismo na ng bagyo, kung kailan dumating yung bagyo. Pero na reschedule siya to next week, which is last week, August 2, dahil nga sa bagyo. Baha yung Marcos Highway, so hindi ako tumuloy. Sabi ko reschedule na lang ng next week para sure na humupa na yung baha. Tapos yun, galing ako sa branch nila last week. Tapos ang ginawa lang nila initially ay hinagod lang ulit. Alam niyo yung pagkakabit ng tint, yung hinahagod lang. Hinagod lang ng ganon yung bubble. Tapos okay siya. Tapos next day, August 3, nagbubble ulit siya. So nireport ko ulit sa X-Films. Sinabi ko na pumunta ako kahapon for warranty. Yung August 2 na yun is naka book for warranty din. Tapos sabi ko hinagod lang yung bubble, kaso kinabukasan pag check ko naka-bubble ulit. So wala pa yatang 5 minutes or 10 minutes ginawa siya sa shop last week. Tapos nung report ko, ang maganda sa social media nila, responsive sila. So sumasagot sila agad sa mga inquiries, tapos kahit sa ganyang concerns. So ang pinaka main concern nun, kasi unang sabi sa akin, hindi ko alam kung hindi nila nabasa yung previous conversation sa chat. Ang sabi kasi sa akin nun, hintayin mag 1 month para mag-cure. Nagpakapit ako ng tint ng July 7. So August 7, which is kahapon, kasi August 8 ngayon, yung 1 month niya. Sabi ko, tinanong ko ngayon kung maghihintay ba ako ng 1 month ulit, or yung 1 month lang simula nung pagka-install. Kasi sabi ko, meron kasi silang 1 month na warranty for workmanship. Yun yung kapag may dumi sa loob or bubbles na madami, yun yung covered ng 1 month. Sabi ko kasi, kung maghihintay ulit ako ng 1 month simula nung August 2, so September 2 na, sabi ko parang kumbaga lagpas na ako sa 1 month warranty nila. Sabi ko, i-cover pa rin ba yon? Kasi yun yung naging concern ko, baka hindi na ma-cover gawa nung
Nagpas 1 month na. Sabi kahit more than 1 month naman na, i-cover pa rin siya. Since siguro dahil reported na naman siya before mag 1 month. Kasi kapag nagpa-book ka rin sa kanila for warranty, hindi ka rin maisisingit kinabukasan. Kasi parang madalas puno sila eh. Tulad ngayon, August 2 tayo pumunta, tapos August 3 ni-report ko ulit na umangat. Next schedule ko na available na pwede ako magpa-schedule sa kanila is August 8, which is ngayon. Pero anyway, bukod sa mga pangyayaring pag-uusap na ganun, kailangan ko pala mag-inner lane. Hindi na ako kaya dito sa U-turn na to. Next U-turn na lang tayo. So far, okay naman yung experience. Though naka-2 balik ako for warranty. Ang okay lang doon is ina-acknowledge nila kung for warranty talaga. Unlike kung baka wala pa naman akong na personal na experience na siya, pero baka kasi sa iba hindi i-honor kapag may mga ganon, baka ibalik yung sisi sa customer. For example, baka sabihin nagalaw, ganyan, or naibaba yung salamin. Dito kasi nung pagbalik ko ngayon, wala nang tanong-tanong eh. Nung sinabi ko pagka usap ko sa staff, tapos sinabi ko na galing ako last week for warranty, kaso kinabukasan nga bumalik ulit, sinabi kaagad na papalitan yung tint. Wala na silang tinanong na kung ano-ano na possible maibalik yung sisi sa customer. So far okay naman yung experience sa shop. Yun yung isang magandang bagay kapag nagpakabit ka sa shop na mali yung lane natin. Next U-turn na lang tayo. Huwag na natin ipinit. Yun yung maganda kapag nakapagpakabit ka ng tint or kahit anong service sa isang shop na mas importante sa kanila alagaan yung name nila or brand nila kaysa sa maging negative sila dun sa isang product. Meron kasing mga shop na di ba, yung alam niyo kapag nabigay na yung service, bahala ka na sa after sale, ay bahala ka na after nun. One example is ito, na naman to ikalat sa group. Hindi ito kumbaga paninira. This is a feedback talaga ng mga customers sa Raid Store. So kung familiar kayo sa Raid Store, yung Raid Store kasi ang dami nilang ads sa Facebook. Sila yung nagkakabit ng mga dashcam. Then ang daming senaryo na nabasa ko na after kabitan tapos nasira yung unit, yung sobrang pahirapan mag-claim ng warranty. So ang daming ganong experience sa Raid Store. So kung magpapakabit kayo ng dashcam, so pag-isipan nyo kung saan din kayo magpapakabit. Actually kahit anong product na ipapakabit nyo is pag-isipan nyo, tignan nyo yung shop kung okay ba yung reviews nila. Yun lang, traffic. So yung dashcam ko nakakabit pa rin dito. Ito sa tawag nito sa rear view mirror natin. And pwede na natin actually siya ilipat dito, ibalik sa windshield. Kasi yung sabi sa shop nun, nung nagpakabit ako 1 month before, pwede dikitan ng kung ano-ano yung tint. So nag 1 month na siya kahapon, pwede na natin siya ilipat. Pero makapalipasin ko pa yun ng 2 weeks para lang sure. Nung nasa shop pala, kinonfirm ko kung medium ba itong nakabit. Kasi mas madilim siya compare dito. May dumi. Pero ito kasi ayan, super dark to. Itong likod, ito medium. So mas light naman siya kumpara dito, kahit naka-cure na to.
So medium naman siguro yan, and magla-lighten kasi ganun yung experience ko sa, for example, itong windshield tsaka ito. Mas dark tong mga to nung bagong kabit. Then the next day, sakto tirik yung araw na tuyo yung tubig. Ayun, doon siya nagsimula lumiwanag. Ito, tingnan natin after mabilad sa araw. Sana mabilad sa araw kasi nagsisimula na naman yung ulan. Pagdating ko nga ng shop, sobrang lakas ng ulan. So yun lang naman, quick update lang regarding sa ceramic tint natin. Gawin natin yung final review after mag-cure din itong side na to. So probably by September na lang kasi medyo busy tayo for the month of August. So yun lang, drive safe and peace. Habol ko lang pala, nakalimutan ko banggitin. Kung tatanungin nyo kung may nilabas akong pera para sa warranty, wala po akong nilabas or inad. Kahit piso wala. So yun, as in libre yung pagpalit ng tint. So kahit yung sa labor para dun sa nagkabit, wala din siyang bayad.